Nung panong yun, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, ang anak ng tao'y dapat magtiis ng maraming hirap. Itatakwil siya ng mga matatanda ng bayan at ng mga punong saserdote at ng mga iskriba. Ipapapatay nila siya. Ngunit sa ikatlong araw ay muling mabubuhay. At sinabi niya sa lahat, kung ibig nino mang sumunod sa akin, limutin niya ang ukol sa kanyang sarili. Pasanin araw-araw ang kanyang krus at sumunod sa akin. Ang naghahangad magligtas sa kanyang buhay ay siyang mawawalan nito. Ngunit ang mag-alay ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay siyang magkakamit noon. Ano nga ang mapapala ng tao, makamtan man niya ang buong sanlibutan, kung ang katumbas naman nito ay ang kanyang buhay? Ano nga ang mapapala niya kung siya'y mapapahamak? Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. Meron pong isang kwento tungkol po sa isang lalaki na nananaginip at nakita daw po niya sa kanyang panaginip ang Diyos. At nagrereklamo itong lalaki. Sabi niya, Panginoon, bakit ang bigat ng krus ko? Parang hindi ko na po kaya eh. At sabi daw ng Diyos sa kanya, sige, dalhin mo dito ang krus mo. At pinakita daw po ng Diyos ang isang napakalaking kwarto. Puno daw po ng iba-ibang krus. May mahaba, may makapal, may mabibigat, at meron pong matutulis. Sabi po ng Diyos, halika, pumili ka ng gusto mo dyan. Palitan mo na lang yung dala mong krus. Ito pong lalaki, tuwang-tuwa, tinapon daw niya yung kanyang krus to sa isang sulok. At nagsimula po siyang maghanap ng bagong krus. Sabi niya, ang laki nito, ayaw ko. Ang sakit naman nito, ayaw ko. Ang haba naman nito, parang hindi ko kakayanin. Hanggang sa kanya pong paghanap-hanap, may nakita po siyang isang krus. Medyo maliit, medyo magaan, medyo madaling dalhin. Sakto lang. At sabi po nitong lalaki, Lord, ito na lang po. Mukhang kakayanin ko ito. At alam niyo po ang Diyos, ngumiti. Sabi niya, anak, yan din yung krus na dala-dala mo kanina. Nakalimutan mo na ba? Mga kapatid, tandaan po natin, ang bawat krus na dala natin ay pinag-isipang mabuti ng Diyos. Ang bawat paghihirap natin ay sakto lang para sa atin. Understand that the cross that you have now is not a mistake. Your cross was measured by God, who knows how strong you will become after carrying that cross. And do not worry, because if you are carrying your cross, God is beside you along the way, while you are walking, while you are journeying, while you are carrying that cross. Di ka naman iniiwan ng Panginoon eh. Ang problema, di ba? Madalas, ikaw ang nang-iiwan sa Kanya. Amen? Sa Ebanghelyo po natin ngayon, napakalinaw na sinabi ni Jesus, whoever wishes to come after me must deny himself, take up his cross daily, and follow me. Pansinin niyo po, hindi po sinabi ni Jesus, take up your cross once. Ang sinabi po niya, daily, araw-araw. Because following Jesus is not a one-time thing. Following God is a daily decision. Ang pagsunod po kay Kristo, hindi po misanang sakripisyo. Ang pagsunod kay Kristo ay isa pong paulit-ulit na pagpili sa tama kahit na napakahirap nito. Amen? Mga kapatid, 3 bagay lang po ang gusto kong tandaan ninyo. Kapag
natutokso na kayo, naiwanan ang iyong mga krus, ang iyong mga paghihirap sa buhay. Number 1, do not waste your cross. Do not waste your suffering. May dalawa pong klaseng paghihirap sa ating buhay. One is the suffering that makes you bitter. But second is the suffering that makes you better. At may dalawa pong paraan din para daanan natin ang ating mga paghihirap, problema at pagsubok sa buhay. One, you can go through your pain. But second, you can choose to grow through your pain. Mga kapatid, habang buhay po tayo dito sa mundo, magkakaroon talaga tayo ng mga paghihirap, meron tayong mga pasakit, meron talaga mga pagsubok. Kahit naman po si Jesus, Diyos na, nahirapan pa. Pinahirapan pa siya ng iba. Yan po ang sinasabi, binabagit ng ating Panginoong Jesucristo. Ang anak ng tao ay daraan sa maraming pagsubok at paghihirap. But see how Jesus carried his cross. Jesus did not only went through his suffering, Jesus grew through his suffering. Ginamit ni Kristo ang kahirapan ng krus para sa kaligtasan nating mga tao. Kaya kung mahihirapan ka din, sana may makuha ka naman dyan sa iyong paghihirap. Di po ba? Kung dadaan ka din sa hirap at problema, sana piliin mo naman na ikaw ay lumago, mas bumuti dyan sa iyong paghihirap. Ang krus na walang Diyos, tandaan niyo po, pabigat. Pero ang krus na may Diyos, nagiging tulay ng pagpapala. Kaya mga kapatid, tandaan niyo po, ang krus ay hindi parusa. Ito ay proseso. The cross is not meant to crush you, to break you. But the cross is there in order to shape you, to transform you. If you carry your cross with love, you will see that your cross, your pain, will bring you to your resurrection. But second, I want you also to remember this, my dear friends. Do not compare your cross with other people. Ito po madalas ang ating kasalanan Palagi nating hinahambing ang ating mga problema, ang ating mga pagsubok sa problema at pagsubok ng ibang tao. Merong mga iba, sinasabi nila, Lord, bakit mas mahirap naman ang buhay ko kaysa sa kanila? Bakit ba mas blessed sila kaysa sa akin? Bakit ba mas masaya sila kaysa sa akin? Mga kapatid, remember this, that comparison kills your peace. Ulitin ko po yan. Comparison kills your peace. Kung gusto mo talagang maging masaya, focus ka muna sa sarili mong buhay. Amen? Kasi hindi mo naman talaga alam ang totoong kwento. Kung ano ang totoong pinagdadaanan ng ibang tao. Yung mukhang masaya, may problema din siya. Yung mukhang mayaman, may takot din yan. Yung mukhang malakas at malusog, umiiyak din yan kapag wala nang nakakakita. Lalong-lalo na po sa ating mga lalaki. Sana naman maging sensitibo kayo sa nararamdaman, sa pinagdadaanan ng mga babae. Kayong mga mister, sana naman maging conscious kayo, aware kayo sa nararamdaman ng inyong mga asawa, ng inyong mga misis. Minsan kasi, hindi natin naiintindihan yung bigat na dinadala ng mga ibang babae. Pasalamat nga po kayo. Wala kayong dalaw, buwan-buwan. Di po ba? Imagine niyo po kaya, kung kayo pong nagme-mens, sumasakit ang puso niyo. Kakayanin niyo po ba? Papasalamat ka, hindi ka nagdadalang tao. Kung kaya ikaw yung nabuntis, magdadala ka sa iyong sinapupunan for 9 months. Kakayanin mo ba? Magpasalamat ka din, hindi ikaw yung nanganganak. Meron nga silang ginawang eksperimento, pinaranas sa mga lalaki, yung feeling ng nanganganak. Yung iba gustong mamatay. Ganyan po kahirap ang pinagdadaanan ng ibang babae.
Kaya bago tayo magreklamo na nakakapagod yung ating trabaho, tandaan niyo po, meron po mga ibang babae, mas pagod sila, pero hindi sila sumusuko. Di po ba? Nakakabilib nga po yung maraming ina. Meron nga po dyan, 3 yung anak, 4 yung anak, iniwan na sila ng kanilang mga mister, mag-isa sa buhay. Pero alam nyo, araw-araw, gumigising ng maaga, nagtatrabaho ng tapat, umuuwi, aalagaan pa yung kanyang mga anak. Pagod na pagod sila, pero lumalaban. Yan ang totoong lakas. Yan ang totoong tapang. Minsan, nakakahiya yung mga ibang lalaki, di po ba? Dahil meron po mga lalaki tumatakas sa responsibilidad nila. Meron mga ibang lalaki kapag nahihirapan na, nawawala. Meron mga ibang lalaki kapag nasasaktan, nagtatago. Meron mga ibang lalaki kapag nalulungkot, nilulunod nila ang kanilang sarili sa alak. Pero mga kapatid, tandaan niyo po, kahit na ilang drum ng alak ang iyong inumin, hindi naman malulunod o mawawala ang iyong problema. Di po ba? Hindi mo naman matatakasan ang iyong pagsubok. Dahil ang pagsubok na binigay ng Diyos ay para sa iyo. Amen? At kapag iniiwasan mo nga ang iyong problema, lalong lumalaki yan. Amen? Mga kapatid, tigilan po nating kumpara ang ating sarili para tayo'y maging mas masaya, para tayo maging mas payapa. Just remember this. If you are having a hard time, God gives the heaviest battle to those that He trusts the most. Kapatid, hindi ka pinaparusahan ng Diyos. Pinagkakatiwalaan ka ng Diyos. Kaya binigyan ka ng problema. Alam niya kasi, kaya mo. At kung hindi mo kaya, alam niya, kakayanin mo yan sa tulong niya. Amen? Third and last, remember, do not run from your cross. Sabi po ni Jesus sa Ebanghelyo, what profit is there for one to gain the whole world and yet loses himself? Anong silbi nung marami kang pera, pero wala kang peace of mind? Di po ba? Anong silbi nung nagtagumpay ka, pero wala naman ang iyong pamilya? Walang nagmamahal sa'yo, wala kang minamahal. Anong silbi ng iyong kasikatan at kalusugan kung wala naman ang Diyos sa iyong buhay? Mga kapatid, comfort is not always a blessing. Amen? And yet, our crosses will give us comfort in the end. Because the cross teaches us humility, patience, surrender, and faith. Without the cross, we become proud. But with the cross, we become prayerful. Mga kapatid, magandang itanong po ito. Magandang pagmunihan. Ano ba ang krus ko ngayon? Problema sa pamilya? Financial struggles? Sakit ng katawan? Heartbreak? Loneliness? Takot? Anxiety? Sa paparating? Sa aking kinabukasan? Mga kapatid, ang inutos ng ating Panginoon sa atin to take up our cross daily. Isa lang ang iyong dalhin. Huwag mong dadalhin lahat. Kung hindi mo kaya, ipadala mo sa Diyos. Amen? Huwag mo sasabihin, tapos na ang buhay mo. Huwag mo sasabihin, walang pag-asa. Because the cross is never the end of our story. The cross always leads to the resurrection. Tulay ang krus para sa panibagong buhay. Amen? Kaya mga kapatid, huwag niyo pong kakalimutan. The cross is not a sign that God has abandoned you. But the cross is often a sign that God is very close to you. Kaya kapag mabigat na, huwag ka susuko. Kapag pagod ka na, huwag kang bibitaw. Kapag naiiyak ka, mas lumapit ka pa sa Diyos. Magdasal po tayo, mga kapatid, sa banal na misang ito, naway palakasin ng Diyos ang ating mga balikat, ang ating pangangatawan, ang ating puso, para madala natin ang ating mga krus araw-araw. Do not ask for an easier life, but ask the Lord that you
will become a better person every day. At higit po sa lahat, do not just carry your cross, but carry your cross with Jesus. Because a cross with Christ is a blessing. It is a grace. It is our stairway to heaven. Meron pong dalawang klase ng paghihirap. The suffering that makes you bitter or the suffering that makes you better. Merong paghihirap na ginagawa kang grabe, malala. Pero meron din naman pong paghihirap na nagpapabuti at nagpapabanal sa iyo. At meron pong dalawang paraan para daanan natin ang ating mga paghihirap. First is, you can go through your pain. Pwede mong daanan na wala lang. But second, you can grow through your pain. Total, tayong lahat maghihirap din naman tayo. Bakit hindi natin gamitin yung ating paghihirap, problema, pagsubok sa paglago, pagpapatibay, pagpapakabuti ng ating pagkatao? Ano po ang krus mo? Ano ang pagsubok mo ngayon? Sigurado po, marami kayong sasabihin sa akin. Sigurado po, marami kayong ililista. Pero ang assignment ko po sa inyo ngayon, pumili ka lang ng isa. Kaya nabibigatan ka, kaya napapagod ka, kasi sabay-sabay mong binubuhat sila. Di po ba? Isa lang. Dahil yan ang utos ni Jesus. Take up your cross daily. Hindi niya sinabing, take up your crosses daily. Isa lang ang buhatin mo, araw-araw. And the rest, you leave it to God. Yan mong Diyos. Dahil mas malakas ang Diyos kesa sa iyo. At hilingin mo sa Diyos, habang focus ka, binubuhat mo yung iyong krus, na palakasin pa niya ang iyong pangangatawan, palakasin pa ang iyong puso, para di mo lang mapagdaanan yung pagsubok, yan pa ang maging daan ng iyong pagpapala. Magandang pagmunihan din. Ano ba ang tinuturo sa akin ng krus na ito? Ano ba ang gustong sabihin ng Diyos sa akin sa pamamagitan nitong problema ko? Again, my dear friends, do not waste your cross. Do not compare your cross to others. And do not run away from your cross. Because your blessing, because your resurrection, because your new life is through that cross. Sumayin niyo